Ngayong mas pinalakas ang kampanya kontra droga, inaasahang lolobo pa ang bilang ng mga bilanggo sa siksikan ng mga kulungan. Tulad na lang sa isang female dormitory sa Lucena City District Jail. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Good morning, family! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pagtutulak at pag-iingat ng shabu at iba pang kasong may kaugnayan sa illegal drugs ang dahilan ng pagkakakulong ng halos 90% babaeng bilanggo na nasa female dormitory ng Lucena District Jail. Ang istruktura ng bilangguan ay dinisenyo lamang para sa 100 inmate, pero pilit na pinagkakasya ngayon dito ang nasa 172. Wala halos ipinagkaiba sa mga bilangguang panlalaki na amin ang nabisita. Limitado ang gagalawan at nagkakaamuyan na ng hininga. At sa paghiga, ang katawan at mga binti ay dapat nakaunat at normal na ang magkakiskisa ng balat. Magkakasakit nga kami sa bato kasi ayaw na nila umalis sa pwesto. Pagbalik nila, wala na silang pwesto. Ganun. Ayaw nilang umihi kasi baka mamaya wala na silang pwesto. Ayon sa BJMP, inaasahan din nila ang paglobo ng mga bilanggo, lalo nang mapalakas ang implementasyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero dahil hindi sapat ang pondo, ang expansion plan para sa prison facility, sa paglalagay muna ng mga double-deck na kama pinagkakasya. May livelihood project dito para mailayo sa pagkabagot ang mga bilanggo. Pero ang ilan sa mga babaeng inmates, gaya ni Stella, na nakulong dahil sa kasong parricide matapos na madiin sa pagpatay sa kanyang asawa, dito sa kulungan muling tumibok ang puso at nakita ang kapareha sa hanay ng mga bilanggong lalaki na nakapit naman sa kaharapang male dormitory. May 20 metro ang layo. Kumain ka na ba? Sa senyasan lang na ipadarama ng nagkaibigang mga preso ang kanilang mga mensahe at emosyon. Musta hearing mo? Wag ka na magalit. Love you. Pag-iibigang sana raw ay magpatuloy sa sandaling sila'y kapwa laya na. Emil Sumangil, GMA News.